Ayun, Kong Dante, ito, ilang session hearing na rin tayo regarding ABS-CBN at ang nakuha na nating topics, citizenship, PDRs, yung issue ng 50 years at yung history ng ABS-CBN. So by next hearing, yung black box, yung sinasabing DigiBox, at saka yung ating usapin tungkol sa labor. So mabigat yung sa labor. So kung Dante, ano mo dyan? Anong assessment mo? Sana doon, sabi ko nga, kung pag-uusapan na natin yung kapamilya black box, dapat siguro ilagay na rin natin sa pag-uusap yung mga prangkisa ng kanyang mga subsidiaries. Kasi kung makikita mo, yung ginawa nilang kaparaanan para makapag-ere sila, kinuha nila yung Channel 43 na nakaalat sa Amcara yun. Alam mo naman siguro na yung Amcara, subsidiary ng ABS-CBN yan. Doon pa lamang doon sa pagkakagamit ng Channel 43 mic, ako nakikita ko na may paglabag na doon eh. Kasi kung babasahin mo yung prangkisa nilang pareho, doon pa lamang sa pagkakabili ng mga, palagay ko, yung controlling stocks ng Amcara, di ba nakalagay naman doon, kabisado mo yung mga prangkisa eh. Minero ka naman eh. Ano yung kinakailangan, Mike, magpaalam ka sa Congress. Doon pa lang eh. Oo. Pagkatapos, bibigyan ka ng prangkisa sang-ayon doon sa sinabi mong istasyon mo, Channel 42. Pagkatapos, paggagamit mo sa iba, mayroong provision sa kanilang prangkisa na hindi mo basta-basta may papagamit lamang yon. Kakailanganin mo yung hindi lamang siguro yung approval o consent ng Congress, pati yung NTC, kakailanganin mo rin yun. Diba? Actually, Manong Dante, yung dito sa DigiBox, yung binabanggit mo yung sa cable yan, di ba? Itong sa DigiBox, meron ka rin mga issue dyan eh. Pero meron lang, batiin ko lang si Richard Yang, nagbumati sa atin. Magandang hapon sa iyo. Kami ni Kong Dante nandito nag-uusap. So, yung babalik ako dun sa DigiBox. Yung DigiBox kasi, yun mismo may problema rin. Medyo technical siya kasi dati 'di ba, TV lang, air. Nagkaroon ng digital na pwedeng maging digital, mas maganda yung picture ng TV mo. Nung ginawa yun, naging 5 channel. Yun yung nirereklamo mo na hanggang ngayon, gamit yung free air, tuloy-tuloy pa rin. Tapos yung Sky Cable, binanggit mo rin sa akin yan, iba rin yan. Ibang issue yan dahil tama ka eh. Yung kanilang mismong prangkisa, mukhang paso na rin no, sa iyong pag-aaral. Tama. Hindi nga may iwasan. Doon naman sa paggamit nila ng TV Plus, di ba? Kasi yung pinag-usapan yata na meron silang permit sa NTC, yung migration nila from analog to digital, pinayagan sila ron. Hindi na pinag-uusapan na from free to air to pay-per-view. Ito yung ito yung dapat tingnan namin. Pagkatapos, kung papansin niyo, merong umiiral na batas yung presidential decree ni dating Pangulong Marcos. Oh. Mabigat yun. PD 567-A yata yun. Pero nandito sa note ko naman yan eh. Nakalagay doon, Mike, na hindi ka po pwedeng gumamit ng dalawang istasyon sa loob ng sa isang komunidad o sa isang locality. Okay. Kaya yung PTV4 nila, kung susuy-suyin natin ang kasaysayan, hindi nila nakuha yun eh. Pinaglabanan pa sa arbitration yun eh. Tama, oo. Kasi meron na nga siyang channel 2, kukunin pa niya yung channel 4. Ngayon, nung palabas nila yung TV Plus, Mike. Teka, Kadante, yung binabanggit mo na one channel, one franchise, ano to? Ano yung ginamit nila na to? Presidential decree yun eh. Hindi, anong stasyon ang ginagamit nila sa ngayon na parang pinagpatong-patong nila yung maraming channel sa isang prangkisa? Yung Sky Cable nila, di ba? TV Plus. Oh, ilang channel yun? Hindi ba 10 na yata yun? Hindi, yung TV Plus kasi, ang nakapasok doon 5. Yun yung free to air. Yung Sky Cable, kable.
Ito yung dalawang issue to bali. Itong Sky Cable, nabanggit mo na rin to sa akin na nakita. Kasi nasara na nga yung free-to-air niya, hindi ba? Oo. Hindi pwede na yon. Kaya nga ang ginamit nila, kumuha sila tumuloy sila doon sa kanilang subsidiary. So Mm. pinalabas nila yung meron kang Cinemo, meron kang Yay, meron kang Knowledge, meron kang O-Shopping, Oo. meron kang Teleradio. Oo. Yan yung Pinasok nila doon yung KBO. Ito yung Kapamilya Box. Nababaya. Ito naman ang pay-per-view. oo. Paano naman nangyari ito, Mike? Wala naman silang provisional authority or yung tinatawag na provisional license na galing sa NTC. Oo. Oo. Tama. Kaya sabi ko sa iyo, pinakamaganda, hindi lamang tayo malili. Pagka pinag-uusapan na natin, hindi lamang yung mother franchise. Kasi kinakailangang umikot na rin doon sa mga prangkisa ng mga anak niya. Tatlo ito Sky Cable, Amcara, at saka yung ABS-CBN Convergence. Nandun lahat, iikot yan Okay. Sa ano ito sa mga cable to lahat. Itong Ganito kasi yan Yung cable, medyo technical yan pero iisa-isahin natin kasi tayo naman dalawa, nakikita mo ang style natin. Hindi lang natin kinakausap ang mga kasama natin. Oo. Kinakausap natin ang mga mamamayan. Kaya napapansin naman nila sa pagpapaliwanag mo at sa pagpapaliwanag ko. Nahalata nila sila ang pinupuntirya natin. Kasi importanteng maunawaan nila ito Malalo na ito, pupunta na tayo sa masyadong technical. Oo. Ang ginagamit nilang justification kasi, nakikita ko rin, Mike, yung NTC, may problema rin dito Kasi, pagka cable, sabi niya, hindi kumukuha ng prangkisa. Ang ginagamit nila, Mike, yung executive order ni Cory Aquino noong 1987. Ito yung executive order 205. Mm-hmm. Ngayon, sabi ko, nandun na ako. At kasi sa ating saligang batas, Mike, kung babasahin mo yung transitory provision, talaga namang mayroon pang karapatang gumawa ng batas si President Cory noong panahon na yon habang ang Congress ay hindi pa nakukonvene. Tama. Nakonvene ang 1987 Congress, July 27. Kaya mapapansin mo, yung executive order ni Mrs. Aquino was dated June 30, 1987. Kulang-kulang isang buwan, nakagawa pa siya. Naihabol niya. Parang midnight. Parang midnight executive order ito. Oo. Ngayon, ang hindi napapansin ng NTC, Mike, kung itataas lang nila yung basa nila, kasi ang pinagbabasa nila Section 6 ng Transitory Provision, na si Mrs. Aquino pwede pang gumawa ng batas habang hindi nakukonvene ng Congress. Tama naman yun Teka, Kondante para lang dun sa mga nanonood sa atin ngayon, magandang hapon sa inyo lahat. Ang binabanggit mo, ang Sky Cable dapat kumuha ng prangkisa, hindi kumuha ng prangkisa. Hindi. Kasi ang matuwid ng NTC rito, ang pagmamatuwid niya, hindi naman, wala namang prangkisa na kinukuha sapagkat ang kanilang pinagbasihan ng otoridad, yung Executive Order 205 ni Mrs. Aquino. Okay. So batay na dyan sa EO na yan, marami na silang ikinarga doon sa Sky Cable na kung ano nung mga shows. At maski sa probinsya, totoo niyan, hindi lamang naman ang Sky Cable at ang mga lilit na mga may-ari ng cable companies, yan na rin naman ang kanilang pinagbabasihan. Sabi ko sa kanila, nabanggit mo sa... mo, sige. Article 3. Section 3. Article 18 ito, Mike, pagka binasa mo yung saligang batas, nasa bandang huli, transitory provisions na ito Oo. Ang sabi ko, doon sa Section 3, nakalagay naman doon, yung mga presidential issuances, kagaya nga itong EO 205, magiging valid lang o operational pa kung hindi magiging inconsistent sa saligang batas. Yun naman ang sinabi niya. Okay. Pag binasa mo yung 205, tingin ko, inconsistent na. Bakit? Yung buhay ng Certificate of Authority doon 15 years lang Samantalang yung prangkisa binibigay natin 50 years. Di ba? Pero maliwanag, yung saligang batas pinagbabawal ang monopoly.
Kapag hindi prangkisa ang kinuha niya dyan, Juan, Mike, balilitaw dito. NTC lang bale ang nagbibigay ng Certificate of Authority. Authority. Pero ang binabanggit mo sa akin nung huli, sabi mo yung Sky Cable, nagpaso na ba o hindi pa? Napaso na ba? Paso na. March 30. March 30 of 2020. Actually, kasing date din ng ABS-CBN kasi yung reckoning date yung publication eh. Kaya ang eksakto siguro May 4 din, 2020. Kasi ako naman ang issue ko, yung DigiBox. Yung DigiBox, ang sinabi katulad nga ng binanggit ko dati, dahil sa lumang teknolohiya, analog TV. So nung nagkaroon ng high definition, bumibili ka nung yan, TV Plus, DigiBox, ikakabit mo sa TV mo, kasi ang ginagamit pa rin hangin. Kung ano yung prangkisa ng hangin na ginagamit ng ABS-CBN, yun din yung gagamitan niyang prangkisa sa DigiBox. Nangyari nga dahil sa ito'y naging digital, yung isang channel naging 5. Out of yung proseso ng teknolohiya. Talagang ganun yung nangyari. Yung ngayon, doon lumalabas ngayon ang mga programa pa na sa tingin ko, hindi pinapayagan. At sigurado ako na merong violation. Yun yung binabanggit natin na black box at digibox. So kaya iba siya sa cable na binabanggit mo, Manong Dante, ito naman yung issue na iti-take up natin sa Tuesday na tungkol dito sa digibox na sabi mo nga, bakit yung hangin at nung pinag-usapan natin na siyang prangkisa nila naputol, pero yung ibang programa nagpatuloy. May violation doon. Mike, ang hindi pa masyadong maliwanag sa mga kababayan natin ay yung binigyan sila ng parang demonstration permit lang eh. Ito yung ito yung sinasabi mong kapamilya box office. Hindi, yung TV Plus. Okay. Ito, demonstration lang, migration kasi from analog to digital. Gagamitin nila yung tinatawag nilang digital terrestrial television. Okay. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali doon sa binigyan na permit ng NTC, hanggang June 15 o June 30, 2015 lang. Oo. Bakit naman, inabot na ng 2020, nagpatuloy sila. Tama. Ngayon, kung wala kang permit na binigay ng NTC, sabi niya demonstration lang, pinasukan pa nung KBO mo, na kung saan, kapag ka ikaw, kamukha nung laban ni Manny Pacquiao. Tama, oo. Sumulat sila, Mike eh. Sumulat sila, kung payagan. Sabi na, ito malinaw yung salita ng NTC. We are advising you to refrain. Tama, oo. Hanggat hindi pa kami kanya nakagagawa ng guidelines. Tama. Ganito yung nangyayari. Tingnan mo balikan mo yung Mike, yung depositary receipts, Philippine depositary receipts. Dahil sa bilis ng ng mga pangyayari, yung technology kasi, nag-i-evolve yung natin, mga financial instruments eh. Oo. Masyado mo yan sa stock exchange, Mike eh. There are regulatory gaps. Mas mabilis na mag-apply sila ng technology kaysa habulin sila ng regulation. Nakikita mo napapaikot nila. Ganito dito. Tama, tama. Pero wala tayong magagawa. Masyadong mabagal ang NTC eh. Reactionary lang sila eh. Pero kahit pa paano, makikredit mo rin kasi hindi sila pinayagan. Teka muna, sabi niya. Wala pa tayong guideline. Hindi nila sinunod yun, Mike. Ngayon, ang tanong, nagbenta pa sila ng black box. Kung wala kang pahintulot, Mike, nagbenta ka, nakasingil sila kahit pa may 30 pesos per pelikula. Depende kung sino yung artista. Siguro kung tayo yung artista, Mike, baka wala manonood. baka 10 piso lang ang bayad. Ngayon, kung si PD Barsaga siguro, baka 1,000 ang bayad. Ngayon, saan mo kukunin yung authority na magbenta ka? Di ba? Tapos yung kinita mo, ano mangyayari ron? For 5 years, Mike, pinagkitaan nila. Demonstration lang ito eh. Humingi ba sila ng permiso sa NTC na di dapat binigyan mo na libre yung mga kababayan natin. Kasi demonstration lang ito eh. Titignan lang natin. Susubukan muna.
sa loob ng mga ilang buwan, yung migration from analog to digital. Ang ginawa nila, pinagkakitaan na nila, hanggat hindi pa natin nakita ngayon, tuloy-tuloy sila for 5 years. Nasaan naman ang katarungan dito? Tama. Hindi, tsaka talagang ang mabigat doon, parang hindi nila sinusunod. Parang kaya nila ang NTC. Yun ang mabigat doon. Dapat hindi ganun eh. Kasi hindi lang naman isang beses yan, Manong Dante. Hindi dalawa. It's a continuing violation. Marami tayong mapapansin. Kaya nga siguro, pwede nating itanong sa kanila. Alam niyo, ang mga kababayan natin, ang nauunawaan lang nila, sinara kayo. Okay? Yun ang malinaw. Oo. Pero sa hindi nila maipaliwanag, at tayo nga hirap na hirap din nating hanapan ng paliwanag, lumabas sila sa anumang paraan. Oo. Yun na lahat, pinagtatawanan tayo, di ba? Tama. Sabi ng mga kababayan natin, paano nangyari po yun? Di ba sarado na yung mga yan? Sila po ba'y above the law? Tayo naman ngayon, nakanganga tayong lahat sa Congress. Inaayos natin, kinukonsider natin yung kanilang prangkisa. Paano to? Bakit naman nakapagpapalabas sila kahit pala paso na lahat ang mga prangkisa? So ang tanong natin, Mike, kailangan niyo ba talagang prangkisa? Kahit siya pala sa puno ng duhat, pwede kayong magpalabas eh. Bakit pa kayo humingi ng prangkisa sa amin? Malinaw yun eh. Kaya niyo naman pala pangatawanan ng sarili niyo kahit wala kayong prangkisa. Anong katibayan? Nakapagpapalabas kayo eh. Si Cardo Dalisay lumabas na yata, di ba? Ano ngayon ang regulasyon natin? Balitaan yung dito sa ibang nilang programa, meron na pa lumalabas. Alam ko, may mga show silang patuloy na talagang, yun nga, mukhang hindi pinapayagan at hindi tamang payagan, patuloy pa rin lang ginagawa. Kaya nga, yun nga yung malaking palaisipan sa ating mga kababayan. Ano po bang nangyayari sa atin? Sabi nila. Akala ko ba pinahinto na yan? Bakit nandito pa po sila? At bakit nandyan naman po sila ngayon, nahihingi pa sa inyo ng prangkisa? Hindi naman pala nila kailangan. Kasi paso ng prangkisa, nakapagpapalabas pa sila. Tama naman eh. Paano gagawin mo ngayon dyan? Ngayon, may pinalabas na yata silang mga... Pero ang preliminary, nakita ko yung pinadala ng... May tanong ako sa iyo. Ito, critical to. Yung mga pinagdaanan nating mga question, yung 3 doon, 4, ay mga problemang pang-konstitusyonal ukol sa saligang batas. Ito, violation to, pero hindi natin masabi kung ito ba'y kanya-kanya tayong kanya-kanyang pananaw. Ang mga kasama natin, kanya-kanyang pananaw kung paano boboto. Kung ito ba'y violation, isang violation na sapat para hindi bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. O ito ba'y violation na pwedeng parusahan sila, pagsabihan, ayusin yung provision ng kanilang prangkisa para hindi nila ulitin. Pero ang mabigat din sa akin dito, yung ugali nga, na hindi lang isang beses. Para bang sa driving, binigyan kang lisensya, di ba? 1, 2, 3, pang-4, tinatanggalan ka muna ng lisensya. Dapat yun ay tingnan din ng ating mga kasamahan. Mike, kasi although ang talagang pinaka-issue yung prangkisa nila, pilitaw naman nila na pati prangkisa nila, hindi naman nila pinagbuti talaga. Napakaraming paglabag. Iisa-isahin natin yan. Pero hindi natin may iwasan na hanapan din sila ng katwiran kung sila bibigyan pa natin ng prangkisa. Sapagkat saligang batas ang pinag-uusapan natin eh. Yung kahalagahan kasi ng isang pribilehyo na kailangan mong ingatan. Kung ang Constitution hindi mo ginagalang, bibigyan pa kita ng prangkisa. Kung yung halimbawa, pinakamataas na opisyal ninyo, hindi niya malaman kung i-renounce nyo o hindi. Halos ipagdikdikan mo na nga, Mike, nakikita kita eh. Parang gusto mo na sabihin kay Gabby Lopez noon, ba't kasi hindi mo pa ni-renounce noong pa yan para hindi na kami nagkaroon ng pag-uusap dito, di na sana tayo nasayang ng mga panahon ito. Yun ang gusto mo sabihin sa kanya eh. Well, actually, Manong Dante, kasi nga naman, hindi naman natin siya masisi na ipinanganak sa Estados Unidos at ang magulang niya Pilipino. Pero yung, alam mo, yung pribilehong yun, at ikaw naman ang presidente ng ABS-CBN, parang napakadaling, di ba? Lalo na yung kasaysayan nung nangyari sa EDSA, sinasabi,
Oy, pero ikaklaro ko lang pala, ha? Hindi, pabayaan na muna yan sa topic na sa EDSA. Pero yun lang sa akin, ang daling sabihin na lang niya na, I will just maintain a Filipino citizenship sapagkat siya nga yung sa ABS-CBN. Yun sa akin, parang value judgment kung ano yung... Kasi di ba may mga renunciation pagka nag-apply ka ng passport, pagka may mga ginawa kang papeles, nagre-renounce ka ng Republika ng Pilipinas May mga pinipirmahan kang ganun hindi na sana umabot sa ganun. Tama. At saka kung maalala mo, ikaw ang nagtanong. Naisip mo ba nga mo? Naalala ko yung tanong mo, napakaganda nun Naisip mo ba nga niya na i-renounce ang citizenship mo para lang maiwasan mo na yung alalahin tungkol sa ownership na ito, maayos mo yan. Oo. Kaugnay ka niya ng ikaw ang nagmamanage ng ganito at ganyan. Ang sabi niya sa'yo, kapag kanya nagkaroon ng conflict of interest, sabi niya. Tama. Nung sinundan ko yun Bigyan mo nga ako ng halimbawa ako ng conflict of interest na kung saan pwede mo nang i-renounce ang iyong pagiging Amerikano. Ang sagot niya sa akin, at narinig mo naman yun Sagot niya, wala pa po na dumating na conflict sa buhay ko na dapat akong mamili ng pagiging Pilipino at Amerikano. So tanong ko sa kanya, hindi ba sapat itong pinag-uusapan nating conflict nga rito sa saligang batas na ito? Hindi mo naman na ang dami na natin pagkakataong ibinigay sa kanya para malinawan niya sa sarili niya, mahanap niya sa puso niya, matagal mo na dapat ginawa ito. Saan ka nakakatapos hihingi siya ng prangkisa sa'yo? Yun lang, hindi niya kayang sabihin, matagal ko na pong renounce ito sa buhay ko. Kasi ito ganyan. Kadante yung debate doon sa Constitution tungkol doon sa dual allegiance. Dual allegiance. Ang binanggit doon ni Senator Ople, yung mga Filipino-Chinese, taga-Taiwanese, na nagpupunta doon sa festival, Sun Yat-sen Festival sa Taiwan. At pagkatapos doon, tumatayo sila, sumusumpa sila. Nagpe-pledge of allegiance doon sa bansa ng Taiwan. Yun lang yung naging batayan niya. Sabi niya, ito yung mga dapat nating tingnan. At yun nga, kaya nga nung binanggit ko yung pagpirma na nire-renounce mo yung ibang estado, ibang bansa, at ikaw ay para bang nagpapakita ka lang ng allegiance sa Estados Unidos, yun pirma Pumipirma ka sa ganong acts of conditions ng passport renewal. Tama. Ginamit na halimbawa ni Senador Ople yung tayo mga Pilipinong Chinese noon. Dahil yun ang pinakamalapit doon sa kanilang panahon. Ang daming Filipino-Chinese doon na namumuhunan. Yung capital flight na pupunta na sa Taiwan, hindi natin nagagamit sa bansa natin. So nakikita niya, this might result to economic stagnation and even social unrest in our country. Kaya sabi niya, this is more threatening. Doon niya sinabi na talagang ang dual allegiance. Kaya nga siyang pumilit, tama ka ron Siya pilit para mailagay yung particular provision. Basahin ko lang, dami mabati sa atin Sherman Valera, mabuhay kayo kong Mike and Con Marcoleta. Big salute, Congressman Defensor Marcoleta, for the job well done. Mabuhay po kayo. Kay Sara Gonzales. Kay Fede Castro. Naku, pwede ko ba sabihin ito? May dementia daw kasi yung karamihan ng mga taga-ABS. Laging I can't recall. Sabi. Tapos, ayan, mga bumabati sa atin. Pwede ko kayong kung may tatanong kayong mga tungkol dito sa pag-uusap, pwede nyo kaming i-message po dito. Yes, Kong Marco. Yung sana yung mabalikan natin yung dahil pinipilit nila nga na wala silang record doon sa reacquisition ng ABS-CBN. Mabuti na lang nandun pala yung PCGG. Siya mismo ang nag-amin na yung pagkakasoli namin sa inyo, it was a temporary use and possession of those facilities. Yan, mabigat yan. Subject to the adjudication and final determination of ownership. Malinaw yun, Mike. Naka-record yun. Tama. Nahanapin natin records ng proceedings. Tama. Kaya nga, ayaw lang nilang kasi di pa ako tapos doon Oo. Sinabi nila,
dalawa yung arbitral agreements. Totoo yun. Okay. Yung una ay nakasalig lamang doon sa pagmeme-ari. Yung pangalawa, ito na yung claims ng rentals. Ang pinalilitaw lang nila, yung compromise agreement, yung sa pangalawang arbitration agreement. Dalawa kasi yan eh. Tama. Pero yung sa ownership, Mike, yun ang ayaw nilang ilitaw. Tama. 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 Hindi, ang maganda doon sa raise mo kasi, yung arbitration from 1986, sa panahon ng Pangulong Cory Aquino, hindi nila natapos ng 1992. Wala nga silang pinagtapusan. Wala. Ano lang ipakita ngayon yung pangalawang arbitration agreement involving the claims of the parties from each other. Oo, at ito pa yung Ang mapapansin mo, yung pangalawang agreement to arbitrate, di walang notaryo eh, walang pirma eh. Yung kopya ko, ewan ko kung bakit nila binigay yun. Alin yun? Ano yun? Saan doon? Dalawa yung agreements to arbitrate. Una, yung tungkol sa pagmeme-ari. Kailangan patunayan nila. Nakalagay pa nga ron, yung ABS-CBN should file its claims formally, ganito, ganyan. Pagkatapos may position paper ang government. Alam mo, pati yung fee ng arbiter at saka yung mga members, share pa sila ng bayad eh. Ganyan ang arbitration kasi, Mike eh. Limbawa, tayong dalawa, nag-away tayo. Tama. So yung may-ari ng mga lugar na mo, ako ganyan, sa nag-arbitrate tayo. Pipili tayo ng arbiter para silang mamagitan sa dispute natin. Pati yung bayad, kunyari 1 million ang bayad sa arbitration. Tigpa 500,000 tayo. Tama. Nakalagay lahat doon. Oo, nakita ko yan. Bakit walang pinagtapusan yung unang arbitration? Yung pangalawa lang ang pinipilit nila. Oo. Kasi ito eh. Ang pangalawa, nangyari 1993. Pero walang notaryo, walang pirma yung kopya ko. Yung isa lang ang merong malabong-malabo pero nakikita ko may pirma talaga. Pataka ko, walang papeles. Kaya, sagutin ko lang si Congressman Bingbong Quezologo. Sige, Kadan, tuloy lang po. Pinapakinggan ko kayo. Sabi ko kay Kong Bingbong Quezologo, sumama sa atin eh. Anyway, yes, Manong Dan. Yun nga. Ayaw nilang ipakita yung arbitration proceedings na ang dapat lamang na maging resulta nun ay yung pagmeme-ari. Tama. Based on the directive of former President Cory Aquino. Ang pinalilitaw nila, yung pangalawang kopya ng arbitration na kung saan naman ay kinikilala nila ang bawat pagkakautang ng bawat isang partido. O sige, nandun na ako. Pero bago sana natin ma-qualify, pati yung claim ng ABS-CBN, dapat sana nakita natin at pinatibayan ng mga pangyayari at saka yung mga dokumentong napagtibay halimbawa sa proceeding, sila talagang may-ari. O pagkatapos noon, saka sila pwedeng makipag-arbitrate. Without the evidence of ownership, paano kang makikipag-compromise agreement? Ano naman ang authority mo makikipag-compromise agreement kaya hindi mo pa napatunayan ikaw may-ari? Hindi ba tama? Hindi. Tsaka, di ba, doon pa lang sa una, na sinasabi nga ng PCGG, kinuha yung mga equipment, kinuha yung maraming bagay. At mismong sila nakipagpirmahan sa PCGG, ang ABS-CBN. Pero doon sa arbitration na pinal, walang pinag-usapan na doon sa mga equipment. Ano nangyari doon? Hindi ko maano eh. Wala lang yun, tapos na yun. Ang pinag-usapan nitong last, kahit na nga doon sa compromise agreement, puro renta lang eh. Renta. Tinulungan mo nga nung umpisa, sabi mo, ba't hindi mo sabihin, hindi naman nawala sa amin ang ba't hindi mo sabihin na
Mulat-mula pa amin yan. Wala kaming isosoli, wala kaming i-arbitrate. Hindi, Hinihintay mo nga sagutin niya at kunin niya yung sinasabi mo eh. hindi yung ABS-CBN kanila. Kinuha niya yung linya mo, sasabihin ko, ba't hindi mo napaniwala si Mrs. Aquino na talagang sa iyo yan? Eh bakit siyang nagpasya na makipag-arbitrate kayo para patunayan yung pagmamay-ari ninyo? Oo. At kayo pumirma. At may listahan sa PCGG. Yung pagpirma lamang nila doon, Mike, nangangahulugan na pumapayag sila na patutunayan nila ang pagmamay-ari nila. Yung pagkakapirma nila, Oo. nangangahulugan na huwag mo munang isipin ikaw may-ari. Patunayan mo muna kasi pumirma ka eh. Arbitration ito eh. Arbitration agreement. Oh. Tama. So, yun nga nangyari. Yung mismong mga gamit, okay, kaklaro ko lang. Nung sinabi kong from day one sa inyo yan, ang korporasyon ng ABS-CBN. Pero yung gamit doon, hindi ko sinabing sa kanila. At ilang beses na rin na mula din sa kanila, sinasabi nga nila, binibenta nila. Napag-usapan nila Senator Enrile at hindi naman kinontra ni Attorney Jake Almeida. Dahil totoo naman, mga 2 beses halos ibenta nila yung kanilang korporasyon. Dahil na nga naman di natin masisisi. Biruin mo nga, ngayon nga, hindi sila nakakapag-air. Di ba sabi na 3 months, hindi na namin kaya. Pero noong mga panahon na yon, talaga namang kahit nakapag-air sila, saan yung advertisers? Saan sila kukuha na siyempre, di ba, martial law ng panahon na yon, ang pupuntahan yung mga television o yung mga programa na katulad ng RPN 9, yung mga kumbaga government sponsored na mga shows. So itong sa kanila Palagay mo hindi tinay-cover noong 1972. Palagay lang, no? Ibig mo sabihin, hindi na naluma yung mga equipment na yun? Hindi na nag-depreciate hanggang September 1986? So ano yung ginamit nilang makabagong equipment? Hindi na kanila yun. Ang number yun, nung panahon na yun, sila RPN 9, BBC 2, yung Channel 4 as a government. Nag-invest na rin sila ng mga equipment doon eh. Oo. Ito nga, Manong Kadan, bakit po ang renta 1.2 million a month? Ang sabi nila, ang value is 1% of the total value. Ang tinitingnan natin dito, minimum 120 million, pero hindi ako niniwalang 120 lang. Oo. Pagkatapos, ang pinakikita lang nila, yung compromise agreement, nung pangalawang agreement to arbitrate, na kung saan, yung claims na lang ang pag-uusapan. Kaya, may tanong lang ayaw nilang ipakita. Kung Dante, may tanong si Richard Deang. Sabi niya, di ba nagtanong ka daw doon sa Alpha List? Ano na daw po ba ang nangyari? Ang nangyari, lumilitaw, pati yung kanilang meron silang mga subsidiaries, di ba? Pinagsama sa mga subsidiaries, pero nasa vicinity lang ng 4,000, hindi 11. Palagay ko, kung Dante, medyo malaki pa yung estimate mo, Hindi. Base sa kanila, hindi ko pa nakikita. Pinakita lang na kasi kung ABS-CBN, alisin mo yung subsidiaries, baka tama yung estimate ko na 2,600. Pero yung subsidiaries nila, sinasabi ko nga, pati yung mga domestic corporation, maraming corporation sila, hindi lamang yung sinabi nating Amcara at yung Sky Cable. Marami, oo. Marami. So on and so forth. Meron silang publication, meron silang paggawa ng mga pelikula, ganito lahat. So lumalabas mga 4,000 lang. At sabi, hahanapin ko pa rin, nasa ng 7,000. Okay. Kasi si Richard, kung nakikinig ka, nanonood ka, yung Alpha List na yon nasa committee pa. Ang katunayan, inaayos nila lahat kasi syempre, iniisa-isa nila kung batay doon sa mga benefits, kung sino yung mga regular employees at kung ano pa. No? Pero meron nang isinumitin naman yung BIR na rin sa amin. Pero hindi pa natin nakukuha, no, Congressman Dante? Wala pa. Kasi masyado marami yung mga papeles. Pero siguro, kaugnay niyan, Mike, pwede nating sabihin na nakakuha rin ako ng mga dokumento kung sino-sino yung mga empleyado nila na dinimanda ng ABS-CBN at nanalo naman sila hanggang dumating sa Korte Suprema. Hindi totoo na minahal nila yung kanilang mga empleyado. Ang daming mga empleyado na pinag-determinate nila
walang nagawa ang mga empleyado kundi pumunta sa mga korte hanggang umabot sa Korte Suprema. Nakita ko ang mga ibang kaso talagang nanalo ang mga manggagawa. Gawa. O sabi ni Kabaji Sierra, kung Marcoleta, magsenador ka na 2022, sabi. Tapos kung maraming violation, di dapat mabigyan ng prangkisa, sabi ni Noel Rebusias. Si Alejandro 14, kung Onyx Crisologo, sumama daw kayo sa diskusyon. O, kung Onyx, welcome pagka pumasok ka. Tapos kay Fredo I cry. Congrats kong Mike, nasa panin mo kami. Question po, anong mangyari if magkaiba po ang desisyon ng Congress sa Supreme Court if ever lang po? Gandang tanong yan. Paliwanag ko lang yung po sa amin sa Kongreso, ang proseso po namin ay ang ABS-CBN nag-a-apply sa prangkisa. So, to be frank and to be honest, no, kung Dante, you can correct me on this, ito po'y decision, value judgment. Kumbaga, pananaw ng bawat isa sa amin. Kung ang tingin ng isa nag-violate sa labor, kung ang tingin ng isa nag-violate sa konstitusyon, walang nasa iyong pananaw kung ano yung tingin mong pagkakamali. Ngayon, sa Supreme Court ang nakafile na case dyan yung sa PDR. Yung sinasabing merong pagmamay-aring banyaga. So, pwedeng, kasi ako ang paniniwala ko talaga, may problema sa PDR. At pangalawa ang paniniwala ko, mabigat pagka ang saligang batas ang violation. Siyempre mabigat talaga yan. And siyempre, yung labor. Bagamat hindi siya constitutional, pag dyan may violation, yan, iba ang pananaw ko dyan. Si Kong Dante siguro can say a few words on this. Pagka magkaiba ang Kongreso at Supreme Court. Kasi Mike, ako, ang palagi kong ginagamit na ehemplo lang dyan, yung pagiging special na pribilehiyo lang ng prangkisa dyan, Mike. Halimbawa man na iba ang pananaw ng mga ibang kasama natin. O total, nakalabag sa labor, nakalabag ng mga taxation laws natin. Hindi naman nakasalig sa kanilang mga prangkisa. Hindi rin ganun ang appreciation, Mike. Kasi kung babasahin natin ang mga prangkisa nila, nakalagay doon ang pagsunod nila sa mga batas na umiiral. Nasa Section 1 ng ABS-CBN franchise, itong 7966. Ang sabi, base na rin sa ating saligang batas at umiiral na mga batas. So hindi niya maiiwasan na sundin niya talaga yung saligang batas at saka yung mga batas na umiiral bago pa nga yung tingnan yung sarili niyang prangkisa. Walang iniwas at jeepney driver kasi, Mike, sige, halimbawa, marunong siya magmaneho, walang problema dun, di ba? Nakarehistro yung jeep niya. Ang problema lang, kinu-question natin sapagkat pasuna pala yung franchise niya o kaya kabit. Nakakabit lang, kabit system. O kaya naman, kolorum lang. Kolorum. Talagang wala. Oo. Pero yung driver pala, napatunayan ng hukuman. Nagdudurog pala, drug addict. Hindi mo i-consider naman yun, Mike? Oo. Sa tingin ko, dahil sa maganda na rin at mayroong co-warrant of petition, palagay ko, maski ang Supreme Court, nakikinig rin sa atin, Mike. Totoo. Timbang na rin ang mga pangyayari. Ayun, yan nasagot yung katanungan mo, Sarah. Yung sabi ni Kong Dante sa akin sa pananaw ko, pagka may mali based on the franchise, palagay ko mali. Ako naman, sa akin, binavalue ko. Ang bawat violation, iba-iba yung karampatang, para sa akin, karampatang parusa. Pero yung constitutional issues, mabigat na mabigat para sa akin yan. So tingnan po natin. Pero again, tama si Kong Dante, in the end, it is a privilege, it is an application. So kanya-kanyang pananaw ng kasamahan natin. Good luck po. Ang dami namin natututunan sa inyo, sabi ni Toby Hernandez. Salamat, Toby. Sa tingin niyo po, sir, hanggang kailan po ang hearing abutin? Rough estimate po, sabi ni Naomi Ellis. Go, Mike. Tingin mo. Ako tingin ko magtatagal kami sa issue ng labor kasi mabigat po talaga 'yun eh. Marami po mga usapin tungkol doon. Pero itong DigiBox, itong Skype cable, palagay ko yung stand namin ni Kong Dante pareho talagang malinaw tungkol doon. At palagay ko, maging yung mga kaukulang otoridad, yung NTC, malinaw yung pananaw nila doon. Hindi mo naman pwedeng i-argue eh. Pag sinabi ng NTC may violation, tapos na may violation talaga. Kasi pag tinanong mo lang na binigyan ba kayo ng permit
na ilatag mo yung Kapamilya box office. Wala silang permit na gano'n. Wala. Yung TV Plus, lalo na yung demonstration permit lang. Di ba? Hanggang ano lang kayo? Hanggang June 15, 1995. Bakit naman umabot kayo ng 5 taon? Anong authority naman ninyo para palawigin nyo? Demonstration lang naman yun. Pinatigil pa kayo eh. Sinulatan kayo ng NTC pero hindi kayo tumigil. Meron silang pagmamatwid. Lilitaw naman yan sa pagtalakay natin sa mga ibang araw, Mike. So ano tingin mo ang tansya mo? Ako tingin ko kaya natin pa sa ngayon mo ay June 20 siguro, second week of July matatapos natin bago mag-SONA. Depende kasi sa pagsagot nila, Mike. Oo. Kung halimbawa, huwag na silang magpaligoy-ligoy, aminan nila yung totoo, di tapos na tayo. Ako nga lang, kung anong tatanungin mo, tapos na eh. Bakit ka mo? Hindi nila kailangan ng prangkisa eh. Tumatakbo na ako ng prangkisa. Tumatakbo rin eh. Isip-isipin mo ha. Ito ulit-ulitin natin. Pinatigil kayo, di ba? Napakasimple lang, Mike eh. Gumawa sila ng paraan. Walang magawa ang NTC. Sa dahon ng kakawate, nakakuha sila ng frequency. Hindi natin kung saan nila kinuhugot itong mga ito eh. O ba't mo kakailanganin ng prangkisa? Nakakapagpalabas ka naman pala. Bakit kami nagpapagod dito? Hindi kailangan, Hindi kailangan. Kailangan ba mo? Ito, may tanong pa dito si Gary Calamucha sa 2022. Salamat. Paano po pala mangyayari kapag napatunayan nakuha nila ang ABS-CBN na malaki ang pagkakautang? Ako talaga, totoo yan. Yan yung ini-establish natin yung last time dahil nga may mga equipment na hindi nakikita. At nagugulat ako dahil walang dokumento, nawawala lahat ng dokumento. Paano discovering may utang ang ABS? Kapag yung dokumento nawawala, isa lang naman ang ibig sabihin yan eh. Talaga bang nawawala o winala mo o talaga wala kang maipakita? Kasi pag pinakita mo, adverse sa interest mo, hindi mo na pakikita. Diba? Naalala ko si Don Claro M. Recto at saka yung isang abogado di Campanilla rin. Pinag-uusapan lang dito, birth certificate, Mike eh. Noon kasi, yung mga abogado, ito pinag-usapan natin, 1950s, wala pa tayo na ngayon. Si Don Claro, binabanggit mo, mukhang mo. Ang nangyari, kumukurable sila noon. Sabi ni Don Claro, sabi niya, meron akong ebidensya. Ang usapan natin, birth certificate lang. Pag naipakita ko, anong mangyayari sa'yo? Sabi nung kalaban niya, kasi honorable ang mga abogado ng Mike eh. Pinakita niya sa kanya yung birth certificate. Pagkatapos pumunta sa banyo, yung matanda, umihi. Di matatalo ngayon si attorney. Si Don Claro? Inuha niya yung papel, kinain niya. Alam mo kung bakit? Bakit? Pag wala ng dokumento, anong gagawin mo? Pagkatapos, sabi ni Don Claro Recto, Panyero, iniwan ko rito sa mesa eh. Huwag mong pagbibintangan ng ganyan, Panyero. Sabi niya, mabigat ang bintang mo. Tayo lang dalawa rito eh, sabi niya. Kaya nasaan na yung papel? Sabi niya sa korte, Your Honor, I am ready to strip completely. Para lang makita kung ako'y nagsisinunod. Ayun po. Ang ibig ko sabihin dito, Mike, yung importante yung dokumento. Kung honorable tayo, pakita mo yung dokumento. Tama. Tapos na tayo ron. Problema nga pa, paano natin makikita yung dokumento mula sa arbitration board, maging doon sa PCGG, hindi nga nakikita. Hindi nang mabigat. Paano ngayon yung salaysay ni Attorney Almeda Lopez na pinatibayan niya, inapprove yung arbitration committee, gumawa sila ng arbitration agreement. Huwag mo naman sabihin hindi tatapusin yun. Pangulo nang nag-utos. May actual na pinirmahan. Meron. Yung first agreement, 1987.
1987 na talagang may equipment. Oy, si Kong Onyx Crisologo, nanonood. Kong Onyx, magandang hapon sa iyo. Pasok ka kung gusto mo, ha. Nagkikwentuhan naman. Sabi ni Gary, salamat sa papagpaliwanag. O, kay Alejandro 14, magandang hapon sa iyo. Good job, Kong Defensor, Kong Mercoleta. Sir, familiar kayo sa kaso ni Gabi Lopez, 1975? Ako, hindi namin alam to, ha? If hindi approved ng 18th Congress ang application ng ABS-CBN, pwede pa din po pa sila mag-re-apply hanggang sa ma-approve sila. Pwede naman. Pwede naman. Eh kung wala na yung prangkisa na ibigay na ng gobyerno sa iba. Yung frequency. Ito ang airwaves natin, Mike. Hindi naman po pwedeng ikaw na lang puro ang may hawak nito. Hindi, yung frequency ka mo. Ito isang finite ito na resources ng gobyerno. Kung sino ang mapagpilian na deserving at kaya naman niyang panagutan yun, pwede nating ibigay sa kanya. At kung mapangalagaan niya yun, pwede nating i-renew ulit, kagaya ng ginagawa natin. Tama. Okay, si Lenore Castillano, watching you from Surigao del Sur. Ako, layo po, salamat po. Tapos, Congressman, iba ba ang prangkisa ng teleradyo ng ABS-CBN? Ito nga, isa lang ang ano nila eh. Ito yung free-to-air, Mike. Ito yung 79, anong number na yung prangkisa nilang napaso noong May 4, 2020. Tama. Eh kung hindi nga nila isinakay yung TV Plus na yan, wala na sana yan. Kasi nga sarado na yun eh. Sa kaso sinasabi nila, kasi po gumagamit ka ng kable, wala pong prangkisa. Ito nga itong mga legal dispute na inaayos natin. Iba pa yung legal dispute, iba pa yung cable, iba pa yung sa TV. Meron pa nga silang ginagamit. Meron silang wireless, meron silang wired. Yung wired, ito yung cable. Yung wireless, iba pa yan. Oo. Kasi paliwanag lang po, no, yung TV, dati, hangin ang dinadaanan, no? Isang palabas, yung analog, isa rin lang po ang lalabas. Ngayon, nung bumili ka ng TV Plus, kasi yung nagkaroon ng teknolohiya, gumaganda, kaya yung pagpasok ng frequency, pwede hong 5 ang lumalabas. So, may sarili bang prangkisa ang teleradyo? Wala po. Ang ginagamit niyang frequency ay yung frequency din po ng ABS-CBN. Yun po yung katunayan in-erase ni Congressman Rimulya, pero patuloy pong binabanggit niya ni Congressman Marcoleta. Opisyal sa hearing at maging sa aming pag-uusap, nababanggit po yan. So, ang nangyari po ngayon, maraming lumalabas kasi doon sa hangin, doon sa frequency na yun. Mike, kasi kailangan ipaliwanag natin, yung analog na frequency ng ABS-CBN, yung channel 2, UHF ito. Ano? Meron silang channel 23, ito yung UHF. Okay. Pero analog na ito. Ngayon, magmamigrate na sila sa digital. Yes. Kaya binigyan sila ng permit, yung test ba, para lang, kaya lang, kung nasara nga yung ABS-CBN, pinayagan sila na gamitin yung channel 43 ng Amcara. Kaya doon na sabihin na nating nagka-loko-loko yung kanilang prangkisa sapagkat pwede mo bang paggamit yung sa iba? Alam naman ng ABS-CBN hindi pareho, hindi pwede. Kaya lang, nabili niya na yun eh. Yung pagbili niya ng controlling stock, hindi rin naman natin pinayagan. Wala rin permiso yun. Kaya, sari-saring paglabag ito eh. Pagkatapos, sabi ng presidential decree na sinasabi ko sa iyo, 576-A yata yun, hindi ka pwedeng magkaroon ng isang channel o higit sa isang istasyon sa loob ng isang lugar. Tama. Yun lamang TV Plus. Sabi ko nga sa iyo, kung binilang mo 5 ako 10 nga eh. Pagkatapos pinasok nila doon yung KBO, pay-per-view naman yun. Parehong walang permit. Ito ho yung maliit na drawing. Ngayon ko lang po din drawing. Ito yung antena nila, tower. Yan po yung frequency. Dati ho, yung TV, 1 channel lang ang lumalabas. Nung nagkaroon ng DigiBox, dahil naging digital na, naging 5 channels po. Yan. Nila, ito pa rin frequency ho. Itong hangin. Yan. Yan. Para makita ho ninyo ganyan. Pasensya na kayo, pangit sulat ko. Maganda sulat ni Kong Dante Marcoleta sa akin.
O ngayon yung Sky Cable, iba pa 'yon. Ano? Yung Sky Cable kasi iba naman 'yun eh. Yung cable naman ang ginagamit nun eh. Yung Sky Cable kasi, dati, ang pangalan niyan, Central CATV, di ba? Okay. Community Antenna Television System. Yung system na yan, nakaka-receive ng broadcast sa antenna, pero nire-relay ng cable. Ito Okay. yung problematic area na gusto kong linawin ng NTC. Dahil sabi nga nila, kasi po kanya sa cable, hindi naman kumukuha ng prangkisa. Ginagamit nga nila, yung pinag-uusapan natin kanina, yung executive order ni Mrs. Aquino. Pero ito, disputable ito. Sa palagay ko, inconsistent na siya sa saligang batas dahil prangkisa ang hinihingi natin ngayon, hindi na certificate of authority. Kanina sinasabi mo, yung Sky Cable, walang franchise na kinuha kung hindi dun lamang sa NTC. Di ba? Hindi, iba yung, meron siyang prangkisa pero sa ibang yun, sa ibang ginagamit niyang mga serbisyo. Pero pagdating sa cable, hindi yung prangkisang ginagamit niya, kung hindi yung Executive Order 205. Maski ng NTC, pinatitibayan nila ito. Oo. So ang gamit ni Sky Cable, wala siyang franchise. Hindi. Meron siyang franchise pero hindi para sa broadcasting. Para hindi sa broadcasting. Para sa... Pero napasuna yon. Ang sinasabi ko nga sa kanila, tama ba ako na ang isang broadcasting company, dalawa ang pagmulan ng kanyang authority, isang prangkisa at saka isang executive order? Ba't parang namang napaka-special nito? Hindi nila nasagot, kaya ang ginawa nila, tumakbo sila sa Solicitor General. Okay. So, siguro mga 10 araw na silang nag-uusap ngayon. Kasi kaya hindi ko, naalala mo, hindi ko na binuksan muli ito mula nung una kong binuksan sa pagdinig natin. Pero nahingi nga ng mga ilang araw yung NTC at kinukonsulta yung OSG. Kaya hindi ko na muna binuksan. Tama. Siguro by next week, palagi ko naman nabigyan na natin sila ng magandang pagkakataon. Baka may magandang paliwanag na sila. Siguro tatanungin na natin sila. Nandiyan naman si Commissioner Cordoba sa Zoom natin. Oo nga. So ito, sabi ni Chu Elena, talagang walang dokumento. Paano kung may Dante pagka matibay yung ebidensya, may violations, nagbotohan, nanalo pa rin at mas marami ang pro-ABS-CBN, mabibigyan ba sila ng prangkisa? Wala tayong magagawa, Mike. Talagang ganun ang buhay. Opo. Ganun po talaga. Pero palagay ko naman, Mike, bago dumating sa punto na yon, sa tingin ko naman nabubuksan na yung karamihan sa atin. At naniniwala ako mas marami sa atin ang nakakakilala ng katwiran. Hindi lang sila kumikibusa ngayon. Hindi, ako kung Dante mapunta tayo kasi dito nga may nagtatanong din na sana daw unahin yung sa labor. Alam mo, sa ibang bansa, marami doon yung mga kooperatiba na ng mga manggagawa ang nagpapatakbo ng TV station. Ang ibig ko sabihin, di ba, maaaring ganun. Na talagang ang yung mga manggagawa mismo, sila makinabang, patakbuhin nila yung ABS-CBN. Maganda rin yun, no? At maraming matutulungan. At yun ang pagmamayari, talagang sa kanila mapupunta. Yung kita sa kanila mapupunta. Tama naman yun Kung meron tayong isang kooperatibang merong technical competence. Kasi tatlong criteria lang naman yan kung Mike, di ba? Yung financial competence, legal competence, at saka yung technical competence. Tatlo lang naman ang ipakikita nila. Halimbawa, merong isang kooperatiba ng manggagawa na may mga kakayahan sa pagmamanage ng isang broadcasting company. Binigay sa kanya ng gobyerno ngayon, binigay na lang natin sa kanya silang magpatakbo. Tama. Pwede naman natin ipahiram yung opisina mo doon sa may Ortigas. Meron naman Tory yun at may transmitter din. Pwede. Bakit na lang bang pwedeng kaya rin naman ng mga dalubhasang mga manggagawa na meron ng karanasan dyan. Ito, from General Natividad, Nueva Ecija, congrats po sa DRMB. Wow, 2 legend. Kamusta mga sir? God bless. Kung Pete. Iyan lang ang living legend, si Kong Dante Marcoleta. Ako'y alalay lang po niyan. Yan pong link ng disqualified info. Watching from Doha, Qatar. Wow, dami nanonood from Qatar. Sa ating po mga kababayan yan sa abroad. Salamat po. Kwentuhan lang po namin ito ni Kong Dante para
kung may mga issue din na hindi naintindihan, mapaliwanagan din po namin. At matagal ko na rin po hindi nasisinagan ang kagwapuan ng aking idol, si Kong Dante Marcoleta. Minsan lang po ngumiti yan. Oh, bakit sila nakapag-ere, sir? Bakit doon sila nakapag-ere, Kong Dante? Ayun nga, kasi sabi ng NTC, pagdating daw sa cable, walang prangkisang hinihingi. Certificate of authority lang. Kaya meron silang certificate of authority at ginagamit nila yung kanilang fiber optics na yan para i-relay dun sa mga probinsya nila siguro. Kasi marami yung certificate of authorities na yan, Mike. Eh. Tama. Oh. Paano nakapagpapalabas sila. Pero sa tingin ko, tingin ko lang naman, Mike, dahil nung i-point out natin yun 10 days ago, nandun ka naman eh. Tama. Narinig mo naman yun, ikaw ang nagpipreside noon. Nung i-point out ko yan. Sa tingin ko, by next week, baka meron nang isasagot sa atin sapagkat talagang na-point out ko sa kanila, parang may mali kayo kako dun sa Channel 43. Yan kako ang pag-aralan nyo kasi tatanungin namin kayo uli. Sapagkat, sige, palagay mo sa ngayon na maaaring mag-consider ko na paglalabanan pa natin yung Executive Order 205. Pero yung Channel 43, sabi ko, palagay ko maiipit kayo dyan. So, ang ginawa nila, humingi sila ng konting panahon, pumunta sa Solicitor General at kumonsulta. At ako naman natutuwa. At pumayag naman ako sa kanilang kagustuhan, Mike, na wag na muna nating silang ligaligin at ituon na muna natin sa ibang subjects yung ating pagdinig. Totoo. Kasi ito pong pinag-uusapan po natin, actually ni-raise mo to first hearing pa lang eh. Tapos ni-raise din to ni Kong Remulla. Ang magiging pag-uusap po sa Tuesday, sa Marteso, ay yung usapin ng DigiBox. So iba pa rin hutong Sky Cable na binabanggit ng Congressman Dante Marcoleta. Yung pong DigiBox at saka pong itong ano pa ba yung pagpaano natin? Labor na ba tayo? Hindi pa ata, no? DigiBox at saka yun, Mike, yun sana yung aking sinasabi na wag piecemeal sana eh. Ang totoo niyan, ang gusto ko sanang unahin natin, hindi lang tayo nagkaroon ng pagkakataon makausap yung dalawang chairman natin na hindi ba mas maganda kung linawin muna natin yung issue ng cross ownership. Kasi nga itong tatlong sister or subsidiary corporations niya na ginagamit niya ngayon para makapagpalabas siya sapagkat na-shutdown na yung kanyang transmitter sa Bohol Avenue. Kailangan makita muna natin eh. Kasi doon lang, yung paglabag nandun na, yung cross-ownership, binili silang pare-pareho ng ABS-CBN. Mm-hmm. Yung pagkakabili, wala tayong approval sa Congress. Pagkatapos yung paggamit ng prangkisa ng isa sa isa, nandun din sa kanilang prangkisa na hindi po pwedeng i-transfer mo. O di paglabag na naman yon. Pero wala yan sa issue natin, ha? Hindi yan kasama doon sa mga item na... Kaya nga, hindi ko nga malaman kung sino yung nag-aaral kung paano natin ilalatag ng mas maayos ito. Mm-hmm. Kasi hindi po pwedeng i-isolate yung ABS-CBN. Ito yung parent franchise. Doon sa prangkisa, nung tatlong subsidiaries niya. Hindi kasi alam ng mga kababayan natin, Mike, na 4 na prangkisa ang ipinail dyan. Okay. Leading the franchises of ABS-CBN. Okay. So, yung mga lahat ng tong prangkisang nito ay napasuna. Na particular, yung... Kung na lang, sa July 16, next month, mapapasuna rin yan. Tama. So, ito pong napag-usapan na namin sa Kongreso, history, ang citizenship, ang PDR. Papasok po dyan ang DigiBox at pagkatapos po papasok yung labor issues. Papasok din po yung usapin ng condoned loans. Yan, nagkaroon ng formal na motion si Congressman Claudine Bautista. Yung mga loans sa DBP na para bang inabsuelto. At panghuli po dyan, labor, DBP. Yung Sky Cable. Isa rin po sa mga discussion. Ewan ko kung may nakalimutan ako, kung Dante, ito yung mga pinag-uusapan. Ang ating pong dinidiscuss ngayon
Napag-usapan namin kaunti ni Kong Dante yung citizenship, tsaka po yung history. Yung PDR, para sa akin, malinaw na malinaw, no? At tinamaan din po natin yung DD-Box at tsaka Sky Cable. So itong labor at saka loan sa DBP, mga malalalim po na issue yan ng ABS-CBN. Ngayon, binabanggit si Kong Dante, yung cross-ownership na kailangan tingnan. Ano ba ito? May violation ng tingin mo? Hindi, kinakailangan kasi makita rin natin kasi nakalatag din sa ating consideration yung tatlong prangkisa ng kanyang sister companies. Ito nga yung Sky Cable, yung Amcara at saka yung ABS-CBN Convergence. Kasi baka akala ng mga tao, ang pinag-uusapan lang, yung mismong prangkisa ng ABS-CBN. Bukod pa po doon, meron pa po tatlo nakasangkot doon sa kanyang prangkisa. Hindi po pwede nating suriin lamang yung mother franchise without considering the three franchises of the three sister subsidiaries. Isa lang ang ginagamit nila na tumatakbo tong tatlo? Kasi di ba sabi mo Sky Cable, authority lang naman to, nanggaling to sa NTC. Hindi. Meron prangkisa ang Sky Cable. Meron din prangkisa ang ABS-CBN Convergence. Meron din prangkisa yung Amcara Broadcast Network. Kaya apat na prangkisa ito, kinapapalooban ng mismong prangkisa ng ABS-CBN. There are 4 separate franchises, Kong Mike. Kasi baka ako, makakitaan ng ating COMSEC, may tatlo pang nakabitin. Ng mga issues tungkol dito. Kumbaga sa mother title yung ABS-CBN franchise. Pero yung subsidiary niya na ginagamit niya sa pag-broadcast niya, meron din prangkisa na napasuna maliban doon sa Amcara na mapapaso next month, July 16. Itong Sky Cable, ang paggamit niya ng cable ay authority lang ng NTC, kung hindi ho prangkisa ng Kongreso. Dalawa yan, Mike. Dalawa. Kasi meron silang Sky Fiber, meron silang Sky Direct, meron Sky... ano yan eh. Maano nating mabuti yan next... hearing natin. Kaya lang doon sa kable ay ang ginagamit nila Certificate of Authority. Kasi pinipilit ng NTC na hindi sila kailangan kumuha ng prangkisa. Pero may prangkisa sila sa ibang serbisyo nila. Ito may tanong si Rasbel Gumban. Kung Mike, tanong ko lang, pwede bang gamitin lang paraan ng pagpirma ng mga like share sa FB para mabigyan sila ng prangkisa? Hindi po. Kampanya lang nila yon, pero boto ng Kongreso kailangan. Salute to all of you watching from Japan. Si Steve Clavo. Tama ba ho? Final approval pa din sa uli. IPRD. Kahit na makalusot ang renewal sa Congress. Good luck kung i-approve ni PRD. Tama po yun. Ang una po dyan, dadaan sa Kongreso. Kasi po, kung yung pong batas na to, hindi po siya batas eh. Kung hindi po ito'y pagbibigay ng pribileyo sa pribado. Sa ating pong konstitusyon, pagka private yung beneficiary ng batas, it should emanate from Congress. Dapat po sa aming manggaling. Pagka natapos po namin, aaprubahan ng Senado. Pagkatapos po nun, pipirmahan ng Pangulo. Kaya po yung tanong, kung kunyari yun, naaprubahan sa amin, naaprubahan ng Senado, hindi pinirmahan ng Pangulo, hindi rin papasa. Kung Dante? Meron pang isang senaryo, Mike eh. Opo. Halimbawa, kasi pagbubutuhan yan sa committee proper, hindi ba? In this particular case, kahit na joint committee hearing, ang boboto lang yung membro ng Committee on Legislative Franchises. Di ba? Tama. O halimbawa, nung magbutuhan, natalo. Ibig sabihin, hindi na pagtatalunan ngayon sa plenary. Kasi ang report, talo. Hindi na ngayon magkakaroon ng second reading. Wala ka namang i-sponsor pa sa floor kasi talo nga sa committee. Pwede lang i-raise Manong Dante yung ano. Di ba pwedeng maging senaryo yun, Kong Mike? Pwedeng yung mga bumoto na 4 mag-reconsideration sa committee report or mag-call ng botohan sa plenary. Na pagka kasi di ba sa Committee on Franchise,
Usually, binibigay lang report eh. Pero sa isyong to, palagay ko may tatayo para mag-call for ng reconsideration. Ba, hindi. Alam mo naman ang proseso natin. Pag natalo ka sa committee, gagawa ng report, wala na. Ang nananalo lamang doon ay yung halimbawa pinagtibay sa committee level, gagawa ng committee report. Para ngayon makalendar for sponsorship for second reading, di ba? Yes. Kaya magtatalo-talo doon, merong mag-i-sponsor, merong mag-a-amend either individual amendment or committee amendment. Pagkatapos kung wala na, bubutuhan natin ng second reading. Ngayon, halimbawa, ang senaryo, sa committee pa lang, natalo na. O, edi mas madali sa atin yun. Wala na tayong pagdidibatihan sa floor pagkat natalo sa committee. Ito, ang sinasabi niya kasi dito sa atin na ang committee reports or bill ay formally approved by a majority of the members present, there being a quorum. Pagka na-approve na, isasumbitin ng chairperson ng committee. Tapos, dito po nakalagay a member of the committee who voted with the majority may move for its reconsideration sa floor. Kung nanalo nga. Hindi ho, kahit na matalo. Kung halimbawa natalo. Bumoto ka kunyaring against, nanalo kayo sa against, yung bumotong yun, pwede niyang i-reconsideration sa... Ang pwede lang mag-move for reconsideration, yung bumoto. Tama po. Committee report, ang gagawin niya dyan, huwag na natin ituro, baka humapor natin. Pero yun ho, yung binabanggit ni Kong Dante, yun po yung mas inanon niya pa ho, dinitalye niya pa yung proseso ng botohan sa Kongreso. Ito, may tanong po. Si Sarah, Kong Defensor, last time po, you mentioned that you have discovered something in the Meralco after the Maynilad contract. Actually, nagsabi yata nun, Mike. Actually, Sarah, ang nangyari ngayon, nagkakaroon na ng ang ating Pangulo, ang Department of Justice, binubuo na nila yung pag-aayos ng kontrata. Napakaganda naman ng nagawa ng ating Pangulo. Nagkaroon siya ng pag-amyenda ng kontrata at bababa ang presyo ng ating mga tubig. At syempre, yung pong mga nakikita na mga mali doon sa kamalian doon sa provision ng kontrata, pinabago kaagad ni Pangulong Duterte. Pagkatapos po nila yun, isasumitin nila sa amin sa Kongreso. Kasama ko si Kong Dante, tayo magkasama doon sa issue na yun. Oo nga. Okay, yung Signal TV ng ABC5 Certificate of Authority lang din po. Yung Signal TV daw ng ABC TV5. Kasi ano din to satellite Yun ang sinasabi ni... Baka kinakausap ng ABS-CBN kasi pwede rin isang sumakay dyan. Dahil nga, hindi pa pasok ang prangkisan yan. Pwede silang kasi cable provider din yan, Kong Mike. So, pwede lang kausapin. Pwede ba akong makisakay sa'yo? Well, meron silang agreement. Papasok na naman tayo doon sa pinag-uusapan natin. Marami pala kayong mga paraan na magagawa para kayo mag-ere. Sabi ko nga, maski sa dahon ng kakawati, kumakain sila para mag-ere. Bakit pa natin bibigyan ng prangkisa? Kaya pa nilang mabuhay nang walang prangkisa. Paliwanag mo kung Dante yung sinasabi mo na kasi nga itong batas at yung teknolohiya, kasi para lang maliwanagan yung mga nanonood, baka hindi na naintindihan, bakit nga ba Sky Cable, walang prangkisa. Yung Signal TV, walang prangkisa. Ayan. Ang may kasalanan nga dyan, yung NTC. Nung isang araw, kausap ko po sila. Ang sabi nila, Sir, pasensya na po kasi pagka ang pinag-usapan natin cable, ang cable kasi, i-relay lang nila yung nakuha nilang broadcast. Okay? Tapos, hahanap sila ng subscriber, doon nila ibebenta yon. Yun doon, sabi niya, sapagkat may batas nga na ginawa ni Mrs. Aquino noong 1987, yun po ang pinanggalingan nila, ang kanilang authority. Bagamat ako, sa palagay ko hindi nila pwedeng gamitin yun sapagkat yung sarili na rin nating saligang batas ang nagsabi, anumang presidential issuances
pwedeng letter of instruction, pwedeng decree, pwedeng executive order, o pwede lamang kanyang gamitin yung mga yan kung hindi sila inconsistent sa saligang batas. So, pinoint out ko sa MTC, palagi ko ako inconsistent na. Unang-una, ang pinag-uusapan na natin ngayon sa Constitution, prangkisa na. 50 years. Yung batas na ginawa ni Mrs. Aquino, Certificate of Authority, 15 years lang. So sabi ko, consistent pa ba yun? Pangalawa, kung titingnan mo ka ako yung kauna-unahan nating batas, Commonwealth pa yata yun, 38, 47 yata yun. Maski yung Presidential Decree PD 576-A, pati yung sarili nating Constitution, Mike, bawal ang monopoly. So sinong magre-regulate sa kanila kung halimbawa gagamitin mo yung 205 lang, NTC? Ang magre-regulate, prangkisa, Mike. Ito yung sinasabi na saligang batas. Kaya sabi ko sa kanya, inconsistent na yan. Huwag nyo nang gagamitin yan. Lahat na sana kumuha ng prangkisa sa Congress. Bakit ba kinakailangan dalawa yung authority niya? Kumuha siya ng prangkisa para sa ibang serbisyo. Sa cable, authority na lang, Mike. Ito yung makikita kong parang mali na rito. Gusto ko lang po magdagdag doon sa binabi ni Congressman Dante Marcoleta. Alam niyo po, kanina binanggit naman din niya, ulitin ko lang, ang teknolohiya ngayon mas mabilis kaysa doon ho sa pagsasagawa ng mga batas. Katunayan kong Dante, doon sa kaso ng Rappler, isa yan sa mga debate. Ano ang definition ng mass media? Ano ang definition ng broadcast media? Because ang application ng Rappler was only internet. So dinefine nila doon. May mga batayan na to na dinidefine nila ang internet at pagka ikaw'y gumagawa ng news information, mga nagbo-broadcast ka, that is already within the realm of mass media. Kasi nga, kailangan 100% Filipino. Kaya yun nga ho sa Rappler, ano lang yun, sa social media. Lalo pa ho to na talagang nagbo-broadcast, nakikita mo talaga. So, yan ho'y isa sa mga titingnan natin, yung problemang yan. Kasi katulad na nabanggit, baka ho bukas makalwa, iba na naman ang teknolohiya, mag-iiba na naman po ang ating batas at paano nating aprobahan ang mga bagay nito. Dahil sa ating saligang batas nakalagay sa mass media, 100% Filipino citizens. Kailangan mga Pilipino. Tapos, meron pa ho dito nagtatanong, wag mo daw ipasa yung prangkisa. Kung Marcoleta, sabi ni Eric Grabante, yung DBP daw po. Ano daw kung Marcoleta? Anong gagawin doon sa DBP? DBP? Yes. O hindi ba ikaw nagpanukala na kailangan ilabas nila kasi mga BS loans ito eh. Kasi panahon ng 1970s ito, Mike, naalala mo, grade 2 ka nun eh. Para kinder ako noon, mga panahon na yun. Nag-devalue ang pera natin. Hindi ngayon nila nabayaran yan, nag-default sila. World Bank yan eh, pinadaan sa sa DBP. Ngayon, may sovereign guarantee tayo. Kaya nga maganda at pinoint out ni Kong Bautista yan at sinang-ayunan mo naman at nagkaroon nata ng motion na ipakuha lahat yung mga dokumento na yan para makita natin kung... Ito kung Dante, ang mga utang nito, 1990s hanggang 2000. 70s. 90s. Hindi, yung 90s, yung dalawa kasi yan. Isang $600 million saka isang 300. Para doon sa mga nakikinig, baka nagugulano kayo. In-explain ni Kong Dante Marcoleta yung inutang ng ABS-CBN. Yung minotion ni Congresswoman Dean Bautista, sabi niya, Lopez Inc., marami kayong korporasyon. Sabi niya, ito, ABCDE. Itong mga korporasyon na to, may mga utang na hindi binayaran. Kinondone. Yan yung pangalawang binabang. Yung una yung kay Kong Dante, maganda po yun. Yan yung pagpapasaayos ng ABS-CBN at yung binabanggit naman ni Congresswoman Dean. Actually, hindi lang ABS-CBN yun, Mike. Kasamang Meralco noon. Kasama pa yung Benpress. Lahat na yun eh. Meron din. Okay. Oo.
Ito namang binanggit ni Congresswoman Dean Bautista, ang total nito billion. Billion naman. Ito, millions of dollars ang binabanggit mo eh. No, ito at iba-iba ring kumpanya. Noon pa naman din nilang pagmamay-ari nung prior to martial law. Tama ba, Kung Dan? Ito, pwede pa bang mapatunayan na ABS-CBN ang gobyerno may-ari ng ABS-CBN kay Paula Ramos? Narinig mo ako kung dati? Ano yan? Kung pwede daw bang yung pagmamay-ari ay maibalik sa gobyerno, sa ABS-CBN? Depende kasi, Mike, kung talagang hindi na mapatunayan dahil wala silang record na sila yung nagme-may-ari. Kasi kung sinundan lang nila yung directive ni Mrs. Aquino nag-arbitrate, pakita ninyo yung record. Kung wala kayong record, sabi nga natin, hindi pa sarado ang usapin. Maaring kayo, sinasabi nyo, may kayong may-ari, pero hindi nyo napatunayan na kayong may-ari. Siguro, Mike, hindi na natin pupuntahan yung kung sino, kung kakayanin pangkunin ng gobyerno. Ang incumbent lang sa kanila ngayon ay sila magpatunay kung talagang ang pagkakasoli sa inyo at pagkakakuha ninyo ay talagang may bahid na naman ng regularity kasi proceedings na yan ng arbitration. Ayaw nyo ipakita yung record. Yung po nangyari, ulit namin, noong 1986, nagkaroon po ng arbitration committee. 1986, 1992 po natapos ang Pangulong Cory, hindi po natapos. Walang napagkaisan doon sa arbitration na yon. Pero noong 1986 pa rin po, may mga equipment na isinurrender sa PCGG ni Mr. Roberto Benedicto sa BBC2 po. Siya may-ari, RPN9. Yan yung mga sikat ng araw eh. RPN9, BBC2, may mga surrender po silang equipment. Nagkapirmahan po ng rentahan. 1992, nawala na lang po, namatay. Na-revive na lang to napirmahan 1995. Bigla lang nagkapirmahan 1995. Yun ang tinatanong ni Kong Marcoleta nga, ba't kayo nagkapirmahan ka agad? Wala mang proceeding yung arbitration. Wala tayong nakitang proseso kung ano yung pagmamay-ari ng kung ano ba yung sa gobyerno, ano ba. Kasi di ba ang nangyari yung sa ABS-CBN, pumunta yung military, hindi naman inagaw sa kanila yung stasyon. Pero bagamat yung ibang provincial stations, pero itong mga 1973, 74, pinatakbo ng RPN9 ng BBC2. Hindi ko na ho alam kung ano yung naging detalye doon. Pero nagkaroon sila ng siyempre may mga equipment yun. Binago yun, pinaganda yun, no? Pinalakas. At totoo naman hong malaki ang kita ng mga stasyon na yun, ng panahon na yun. Dahil nga naman, martial law. At sila lang ang tumatakbo mga television stations, radio stations. Tama nga. Sapagkat dapat namang isa-isahin natin. Itong building A, kanino to? Building B, o itong C. Equipment A, equipment B, equipment C. Iisa-isahin mo yan eh. Pagkatapos nating ma-determine ngayon, pinakita nila sa pamamagitan ng mga dokumento nila. Magpapasya ngayon yung arbiter, Mike. Ito yung hinahanap ko, yung arbitral award. Ano yan ng ating arbiter. May mga 2 members dun eh. Sa masusi naming pag-aaral, sa mga dokumentong pagmemay-ari na isinumite ng ABS-CBN, ito po ang mga bagay-bagay na napatunayan naming pag-aari nila. Una, pangalawa, 1, 2, 3, 4, 5, 10, halimbawa. Ito naman po yung pag-aari ng gobyerno pala ito, ganito, ganyan-ganyan. So, di malinaw ngayon, alam natin hanggang saan ang kanyang pagmemay-ari, alin yung napunta balik sa gobyerno, at pagkatapos ngayon, makikita ngayong may-ari ka na pala, ikaw palang may-ari nito, pwede mo na ngayong singilin ng gobyerno sapagkat nagamit nila itong pag-aari mo nung ganitong panahon. So, magkakaroon na sila ng compromise agreement, Kong Mike. Yun ang hinahanap nating basihan. Tama, oo, tama. Kasi nga naman, katulad doon, sinabi nila, inagaw sa amin yan, di ba? Hindi naman yung ABS-CBN proper sa bola, pero sa probinsya meron. Nakalagay naman yun sa letter of instructions 1A. Pakita lang nila, totoo po, ginamit to. Ito hindi ginamit, ito ginamit. Itong transmitter, wala po yan nung panahon namin. Nilagay po namin yan. Para malinaw, di po ba? Tsaka kung Marcoleta, ang kalaban na dyan, hindi naman RPN9 o BBC2, gobyerno na eh.
Kasi isinuko na sa gobyerno yung mga equipment na yun. Tama. Oo. No, tama yung kay Kong Marcoleta, wala ho kami nakitang papel hanggang sa ngayon na Mike, ang nagpatunay pang isa dyan, yung PCGG. Maalala mo, nung papatapos na tayo ron, mabuti nandun siya. Kahit hanap pa siya ko ng authority, pinipilit nung abogado nila na yung authority daw nila ay pagkapirma ka nung arbitration agreement. Tinatanong ko nga kung nasa arbitration agreement, wala naman siyang mabasa ron. Ngayon, nung magsalita yung representative ng PCGG, nung tinanong ko ano yung authority, yung pong sulat namin kanya, na dinirect namin yung ganito't ganyan, para ngayon, sila ngayon ay magkaroon kanya ng provisional use and occupation of the property. But condition upon the final determination of ownership. Yun ang sinabi niya. Determination and adjudication of ownership. Oh. Malinaw yun. Narinig mo naman yung sinabi niya yun. Kaya nung masabi niya, huminto na ako eh. Baka mamaya mag-iba pa ang kanyang kapasya. Diba, salamat na. Thank you very much, Mr. Chair. Oh. Alam mo kung Dante, kaya din siguro nagpumuposisyon ng gano'n ng PCGG. Kasi pwedeng sila ang para bang as an office, sila sisihin eh. Di ba? Kasing nakakabigay ng duda doon. Ba't hindi sila in-involve? At saka talaga, wala. Sila yung pangunahing opisina kung paano nabalik sa kanila yon. At sila yung nag-submit pa ng proposition o proposal kay Mrs. Aquino na mag-create ng Board of Administrators. Pagkatapos sila ngayon ang walang record. Hindi, pero kung babasahin mo yung compromise agreement, walang nakalagay doon sa equipment. Puro renta-renta, bayad renta usap. Kaya kasi yung unang agreement na pinag-uusapan ni ownership, yun ang ayaw nilang ipalitaw. Yung claim na lang nila ng pera, yung pangalawang arbitration agreement yun. Tama. Dalawa kasi yung agreements. Oo. Yung arbitration agreement at yung compromise agreement. Oo. At yung award na pinirmahan nila, arbitration committee ng 92 natapos, walang natapos. Wala. At nangyari na lang nung 95 nagkapirmahan. Kaya tinatanong ko, bakit ako 1986 nakuha nyo na yan? 9 na taon pa lang dadaan bago pa mapapatunayan na meron palang utang ang gobyerno, kayo may utang. Pero yung pagkakakuha ninyo na meron kayong patibay ng pagmimayari, yun ang wala. Pero naka-takeover na kayo 9 years earlier. Ang dekada nilang ginamit yung mga equipment. Tama. Sabi naman ng PCGG, hindi kanya provisional lang ang use and occupation of those facilities. Tama. Subject to the final adjudication and determination of ownership. Equipment and facilities. Malinaw yun. Tinutulak ng PCGG. Maganda ang posisyon ng PCGG kasi nga, kung hindi naman, maiipit naman din nga sila as an office. Paano pag tumayo? Wala naman silang mga papeles. Bakit naman natin sila paiiyakin? Ngayon, yun naman secretary ng arbitration. Pangiti-ngiti pa eh. Nung tinanong ko, nasa iyo ba yung mga record? Wala po. Anong gagawin ko ngayon? Pero kung Dante nakalagay doon sa agreement nila, Annex H ng mga lista ng equipment, nawala. Ang burden of proof sa kanila, ba't nila babaligta rin tayo? Bakit tayo magpuproduce? Wala namang tayong alam doon. Sinalaysay lang ni Attorney Almeida yun eh. Di sana sa pagsasalaysay niya, inalis na sana niya yung arbitration committee na yun para lang wala na tayong pag-uusapan. Tsaka yun nga malaking bagay sa atin yun. Gusto ko lang din linawin na yung doon po sa puntong yun, hindi naman tayo para bang kinakalkal natin yung mga ebidensya, di ba? Wala naman tayong ganun gagawa. Kung di, ang usapin doon sa komite, legal ba yung pagkakabalik ng pagmamay-ari ng ABS-CBN sa pamilyang Lopez? Yun po ang aming diniscuss. Ang lumalabas, sinasabi nga ni Kong Dante, okay, may mga pinakita kayong pruweba, pero hindi malinaw sa amin yan. Ngayon, lumabas pa doon sa hearing si PCGG, kasi po yung nangyari, di ba, si Benedicto na ho ang pinakamalaking, siya po ang ABS-CBN ng panahon na yun, kombinasyon siya ng ABS-CBN at GMA, ganun ho siya kalaki. Nung pumasok ang EDSA Revolution, dahil sinequester itong kanyang mga equipment, yung kanyang mga properties,
nag-surrender po siya sa gobyerno. Yung sinurrender niyang gamit, kinuha ng ABS-CBN, nagpirmahan sila ng PCGG. Diba? Nagpirmahan. O amin yung mga gamit, kami muna gagamit ng mga yan. May listahan pa nga ho doon yun eh. Biglang, yung binabanggit ni Kong Dante, 9 na taon, parang wala lang. Hindi na, di ba? Yun yung, anong nangyari? Kaya sinabi nga ni Kong Dante, ilagay mo na, sabihin mo, Tower A sa may Cebu. Ipakita nyo naman yung titulo nyo na inyo talaga yan. Ngayon, kung inyo talaga yan, sino ba nagtayo na ng improvement dyan? Kung si Benedicto naman, at ngayon kami na magmamayari, gobyerno, siguro naman dapat bayaran nyo kami kahit pa konti-konti. Kumbaga, na-libre lahat, ano po, Kong Dante, na-libre. Yan nangyari nga eh. Di ba meron sila sukli na 21 million na hindi pa naman na-establish ang pagmimayari. Saan ang galing ngayon yung authority na makipag-bargain ka sa gobyerno? Sa ngayon, halimbawa, naharap tayo sa usaping ito. Paano kita bibigyan ng prangkisa? Hindi mo naman napatutunayan hanggang ngayon, ikaw pala ang may-ari niyan. Paano kita bibigyan ng prangkisa? Tama, oo. Naman, sa aking pananaw dyan, Kong Dante, ang aking punto, okay, sige, yung sinabi ko na naman to, no, sa akin, wala akong nakikitang paglabag sa konstitusyon. Pero yung illegal na pag-transfer ng equipment, mali yun. At kung ganun kaaga pa lang may ganun na tayong problema, at patuloy natin nakikita tong problemang to, yung paggamit ng poder para maitulak yung interest, lalo na ABS-CBN yan, siyempre media yan, mahirap naman po ata. Diba? Pero kung Mike, doon sa hindi mo na ipakita yung pagmimayari mo sa kabila nung meron kayong arbitration agreement at sa kabila pa rin ang kautusan ng Pangulo na kayo'y dumaan sa arbitration at ngayon hindi ninyo maipakita ang record. Merong constitutional violation yun, Kung Mike. Hinahabol ko yun eh. Yes. Binanggit mo naman. Sabi ko, under Article 28, Section 28, Article 2, ang gobyerno natin, ang Estado, ay nag-a-adapt ng prinsipyo ng total disclosure sa lahat ng kanyang mga transactions involving public interest. ABS-CBN, the operation of ABS-CBN is imbued by public interest. Yung transaction ng gobyerno doon, dapat full and total disclosure. Nasaan ang mga dokumento? So may paglabag. Yung binabanggit naman ni Congressman P.D. Barsaga, di ba kinorek niya yung mga ibang nagsasalita tungkol doon sa matagal na yan, may prescription period. If it is government, we can always yung pong ating right, no, assert our right. Pwede po nating makuha ulit yung mga gamit na yun o pagbayad sa gamit na yun. At pangalawa, pagka may fraud doon sa pagsasagawa, talaga pong maaring habulin. Ay, kanina sabihin ni Kong PD ron, walang prescription sa gobyerno. Hindi nagpe-prescribe. Lahat ng claim ng gobyerno, hindi nagpe-prescribe. Walang limitasyon. Hindi ka makagagamit ng prescription period pag pag-uusapan yung claim ng government. Mali na. Kasi gobyerno eh. Kong Dante, medyo tayo. 1 hour 30 minutes. Marami pong mga nakikinig sa atin. Pero anyway. Salamat sa iyo, Mike. Hindi naman po ito ang huli namin na pag-uusap ng Kong Dante Marcoleta. Sa susunod naman doon sa kanyang page. Kasi ako ako technical assistant nito ni Kong Dante. Pasensya ka na po, Mike. Alam mo naman, hindi ako marunong din sa mga ganyan-ganyan mga pasikot-sikot eh. Alam mo, basta ikaw ay parating nasa serbisyo mo. Alam mo namang ikaw ang idol ko at marami dito. Hindi ko na humabati lahat, no? Mga bumabati sa amin po at kay Kong Dante. Kong Dante, last words. Next week, ganito ulit tayo sa linggo. Pwede tayong magkaroon ng 1 hour discussion ulit. Pwede, bakit hindi? Basta't ikasay kalilinaw ng lahat ng pinag-uusapan natin kasi hindi lahat matalakay sa loob. Alam mo naman, minsan gumugulo doon, ano? Yung gaps na pwedeng ipaliwanag natin ng mas mabuti. Ang pinakapunto rito, kailangan malinawang mabuti ng ating mga mamayan, Mike. Itong ginagawa mong ito, bali pampapaliwanag na rin ito. Yung mga malalabo, pwede nilang itanong. Malaking bagay itong
itong ginawa mong ito para maunawaan lahat at walang lapses, di ba? Aha. So, Kondante, maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood at manonood pa kasi pwede naman nila itong i-share at panoorin. Kami naman po ni Kong Dante, nagkwentuhan nga kami na maraming bagay na kasi legal, technical, kailangan pag-usapan at kailangan paliwanag. At doon po sa amin sa pagdinig sa komite ng Legislative Franchise at Good Government, kuminsan po maikli yung oras. Maraming mga bagay na dapat ilinaw na hindi naman po namin sinisisi. Talagang gano'n naman po talaga. Maraming mga kasamahan din na gusto magtanong. Pero yun nga po, labas ng aming trabaho sa komite, meron nung kaming ganitong gagawin para mapaliwanag din po ang issue sa ating mga taong bayan at kayo makapagtanong at mailinaw ninyo yung mga bagay-bagay. Marami pong mga tinanong pa dito, yung daw hong PDR, pagka daw dineklara ng illegal ng Supreme Court pero nabigyan ng prangkisa, paano po yun? Well, definitely, pagka ako, paniwala ko, ang PDR is really illegal at pagka yan nabigyan ng prangkisa, syempre, kailangan pong tanggalin yung mga PDR nila. Pero mas maganda, ma-decide na yung PDR ngayon pa lang para magkaroon ng guidance po sa amin sa Kongreso. So, kung may sasabihin ka pa, Kong Dante? Papasalamat na lang ako sa ating mga kababayan, Mike, na kahit papano ay nakakaabot tayo sa kanila sa pangangailangan nilang iba pang mga pagpapaliwanag. At pasalamatan mo silang lahat, Mike. Opo. Maraming salamat po muli. Kong Dante, thank you sa lahat po nanonood. Maraming salamat. Next Sunday ho, 5:30 ulit, Kong Dante, next Sunday. Para lang alam na nila. Ha? Saturday pa lang ata ngayon. Saturday pala. Saturday, 5:30. So, next Saturday. Opo. Thank you. Thank you po. Ingat po kayo.